Hey mga masters, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Bali today, yung pag-uusapan po natin ngayon is paano nga ba mag-reading ng electric submeter. So napakadali lang mga master kung paano mag-reading ng ating electric submeter. At isa pa, so sa mga nangungupahan dyan, so dapat alam din ninyo kung paano rin po mag-reading ng electric submeter para hindi rin po kayo madaya ng inyong mga tenant, yung mga landlord ninyo or mga landlady ninyo. So dito naman is very common lang po yung ating computation dito. So gagamit lang po tayo rito ng multiplication at saka subtraction. Okay. So dito sa aking board, so nagbigay lang ako rito ng sample. So meron po tayong present at previous. So yun lang po yung inyong tatandaan. So pag sinabing present, so ito po yung naging reading nyo today. So halimbawa, nagbigay ng resibo sa inyong lugar, so i-reading na po ninyo yung inyong submeter. And then, pag sinabi nga previous, so ito po yung reading ng inyong electric submeter last month. So, gagawin nyo lang dito is isusubtract lang po natin, ima-minus lang po natin. Ngayon, ang kalalabasan yan is 100 kilowatt hour. 1. So, kailangan po natin yan i-multiply kung magkano po yung 1 kilowatt hour sa inyong lugar. So, yung kilowatt hour mga master, ito yung presyo. Ayan. So, sabihin natin, di sa aming lugar, ang watt kilowatt hour mga master, pumapatak po sa amin ng 12 pesos. So, yung 12 pesos po yan mga master, so hindi po yan nag-i-stay na 12 palagi. Lalo na ngayon, mainitang panahon, so tumataas po yung ating mga generation charge. So, mag-i-increase din po yung presyo ng ating kilowatt hour. So, pinakamataas yan dito sa amin, pumatak po ng 15 pesos yan. Sabihin natin 15. So, pero yung 12 na ito mga master, ito po yung ating magiging multiplier dito. So, sample ko lang. Kasi ito po yung presyo ngayon dito sa aming lugar. So, i-multiply lang po natin yan sa 12. So, papatak po yan ng 1,200 pesos. So, ito na po yung inyong magiging billing sa loob ng isang buwan. Ngayon, ang mangyayari dito mga master, so yung naging present natin dito na 1,755 for the next month, ito na po yung ating magiging previous. So, ganun lang mga master kadali kung paano mag-reading ng ating electric submeter. Present at saka previous lang po yung inyong aalamin, subtract, and then aalamin nyo po ninyo yung kung magkano po yung 1 kilowatt hour. So, yun po yung ating magiging multiplier dito sa minus po natin na present at previous sa ating kilowatt hour. Okay, simple lang po. Bali, itong tinuro ko sa inyo, dapat alam po yan ng mga borders natin or mga nangungupahan para hindi po kayo madaya once na nagbigay na po ng bayaran sa kuryente or yung magiging billing ninyo. So, napakasimple lang po mga master yung ating naging topic regarding dito sa ating kung paano mag-reading ng electric submeter. So, sa mga gusto palang magpa-shoutout dyan, so lagay nyo lang yung inyong pangalan sa ating comment section, then kung saan lugar, para for the next vlog, ma-shoutout po natin kayo. Sa mga hindi pa pala sa akin nag-subscribe mga master sa ating YouTube channel, so guys, subscribe na po. And then sa ating bagong Facebook page na Electrical Pinoy Tutorial TV. So mga master, so humihingi po ako ng konting follow sa inyo para lumaki po yung ating page. So para mapagtuloy-tuloy po yung ating discussion at makapagbigay po tayo ng knowledge sa mga basic electrical wiring sa ating mga paggawa na gustong matuto pagdating sa electrical. Okay, so yun lang muna. Maraming salamat po sa inyo mga master and God bless po.